The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 7. Ipapakilala ko nga pala sa yung bagang may-ari ng asyenda. Parito rin siya ngayon. Pag-iiba niya ng diskusyon upang huwag nang mangulit ang lalaki. Kamusta naman ang trato sa'yo ng bagong may-ari ng mansyon? Lihim na napatiimbagang sinitan. Huli na nang nalaman nito na naibenta na ng Don ang mga ari-arian sa iba. Walang nabanggit sa kanya ang matanda tungkol sa pagkalugi at pagkakasanla ng asyenda. Marahil, kung nakauwi lamang ito ng maaga at maisasalba pa nito ang asyenda, pero huli na ang lahat. Ngunit gagawin nito ang lahat para matubos sa mga ari-arian ng Don. Pangalawang ama na rin kasi ang itinuring ni Nathan ang Don. Ganon din naman ang matanda. Ito na ang tumayong ama ng binata, buhat ng yumao ang kanyang mga magulang. Bahagyang nanahimik ang dalaga. Tinatansya kung ipagtatapat pa sa kaibigan ang kalagayan niya. May problema ba, Reyna? Muling tanong ni Nathan nang hindi siya kaagad nakasagot. Ha? Maayos naman ang pagtrato niya sa amin sa mansyon, Nathan. Sinadya niyang ibaling sa ibang direksyon ang paningin upang hindi siya nito mahalata. Magtatanong pa sana ang binata, ngunit natanaw na nila ang mga magsasaka. Kumakaway pa sa kanila ang ilan na tila ba nakilala kung sino ang sakay ng magarang sasakyang iyon. May ngiti sa labing sinalubong ng mga tauhan ng asyenda ang dalaga. Natutuwa silang makita ang nag-iisang anak ng Don. Bukod sa kagandahang pisikal, ipinarisan din ito ng pagkakaroon ng busilak na puso. Kaagapay siya ng kanyang ama sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ipinagpatuloy rin niya ang hadikain ng yumaong Donya na tumulong sa mga kabataang kapos-palad na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin siya tulad ng ibang mayayaman na mapagmataas at mapangmata sa mga dukha. Subalit nakakalungkot isipin dahil matitigil na ang anumang nasimulan nilang mag-ama sapagkat wala na silang kakayahang gampanan pa ang mga iyon. Sinikap na Reyna patatagin ang sarili at pigilan ang nagbabadyang luha. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan sa harap ng mga trabahador dahil lalo lamang siyang magmumukhang kahabag-habag sa harap ng mga ito at iyon ang ayaw nilang mangyari. Nagagala kaming lahat na makita ka, senyorita. Natutuwang sabi ng isang ginang. Senyorito Nathan, kailan ka dumating? Abat, lalo kayatang tumikas at tumangkad ah. Kaninang madaling araw lang ho ako dumating, Mang Eddie. Kayo rin naman po. Wala pa rin kupas sa pamumuri sa akin. Nakangiting sagot dito ng binata. Isa totoo naman iho. Kung hindi nga kayo parang magkapatid nitong si Reyna, ay bagay na bagay kayong dalawa. Sang-ayon pa ng isang lalaki. Bahagyang nagkatudyaan ang ilan dahil sa tinurang iyon ng kanilang kasamahan na ikinangiti lang ng dalawa. Natutuwa kaming makita ka, senyorito. Lalo ka na, senyorita. Ako rin po, Aling Nita. Masaya po ako na makita kayong lahat. Tugon niya mula sa kaimbuturan ng kanyang puso. Kamusta na po ang kalagayan ng Don? Usisa ng isang ginang. Sana'y gumaling na ang Don para masaksihan niya ang magandang ani sa susunod na buwan. Saad naman ng isang may edad na lalaki. Hindi pa po nagkakamali ang papa. Malungkot na rin ang sabi. Lumunok muna siya para mawala ang tila pait na nagbabara sa lamunan niya bago muling nagsalita. Naparito po ako para ipaalam po sa inyong lahat na maya-maya lang po ay darating na ang bagong may-ari ng lahat ng ari-arian ni Papa.
Hinihiling ko rin po sa inyo na sana'y ibigay niyo sa taong ito ang respeto, kabaitan at katapatan na tulad ng ipinakita niyo sa amin ng papa. Hindi na nagpatumpik-tumpik na pahayag na Reyna na ikinabigla ng mga magsasaka. Alam ng mga ito na matagal nang naghihikayos ang asyenda. Ngunit umasa sila na maisasalba pa rin ito ng Don. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ang lahat dahil ibang tao na ang nagmamay-ari ng mga lupang sakahan nila at iba pa nilang kinabuhayan. Senyorita, wala pong nagbago sa tingin ko sa inyo. Nawala man po ang lahat ng ari-arian niyo ng Don. Labis pa rin po akong nagpapasalamat sa inyong mga kabutihan. Sabi ng isang lalaki. Tama po iyon, senyorita. Naniniwala kami na mababawi mo rin ang lahat ng mga nawala sa inyo. Si Nathan ay nakamata at matamang nakikinig sa mga ito. Ito rin ay hindi makapaniwala sa kinasadlakan ng mga ari-arian ng Don na labis nitong inalagaan sa mahabang panahon noong naririto pa ito sa asyenda. Tipid namang ngumiti ang dalaga bilang pagtugon. Maya-maya'y pumarada ang magarang sasakyan sa tabi ng kotseng pagmamay-ari ni Nathan. Nakuha niyon ang buong atensyon ng lahat. Tila ba alam na ng mga ito na ang sakay niyon ay ang taong naitutukoy ng kanilang senyorita. Napahanga ang mga ito nang bumaba ang makisig at matangkad na lalaking sakay niyon. Tinanggal nito ang salamin sa mata at nakangiting tumingin sa mga tauhan ng asyenda. Maging si Nathan ay saglit na natigilan. Pinag-aralan ang kabuoang anyo ng bagong dating. Bahagyang nangunot ang noo ni Froilan habang lihim na pinagmamasdan ng tingin ang lalaking nasa tabi ni Reyna. Ito ang lalaking natanaw niyang nakayakap sa babae kanina. Lihim si Froilan nangingit-ngit buhat sa pakaisiping may lalaking kayakap ang anak ng lalaking kinasusuklaman niya. Nadagdagan pa ang galit niya nang mapagtantong may sinabi ang lalaki kung sa pisikal na kaanyuan ang paglalabanan. Mukha rin edukado ang tindig. At kung bakit nakadarama siya ng selos dito ay hindi niya maakupahan ng tamang kasagutan. Ipinapakilala ko po sa inyong lahat si Mr. Froilan Aquino. Siya pong nakabili ng mga ari-arian ni Papa. Sana po ay paglingkuran niyo siya ng maayos tulad ng ipinakita niyo sa amin. Nakangiting pagpapakilala rito ni Reyna. Subalit, hindi maitago ang pag-aalala sa nababanaag niyang galit sa mga mata nito. Para saan naman ang galit na iyon? Sinunod naman niya ang habilin nito sa kanya. Bakit kay bigat ng loob nito sa kanya? Gandang araw po. Halos magkapanabay na bati ng mga magsasaka. Ikinalulugod ko na makilala kayong lahat. Nakangiting sabi ni Froilan bago nagpatuloy. Sisikapin ko pong ibangon ang asyenda sa abot ng aking makakaya. Magtulungan po sana tayong lahat. Nilingon ito ni Reyna. Sakto namang nakatingin din ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit siya rin ang kusang bumitaw sa kadahilanang hindi niya kayang makipagtitigan dito ng matagal, lalo pat tila matalim sa talas ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, nawari bang pati kaluluwa niya nakasanla na rin dito. For heaven's sake, ano naman ngayon kung bumagsak man ang tuluyan ng asyenda? In fact, he'll be the most happiest person in the world dahil iyon naman talaga ang plano ni Froilan, ang pabagsakin ng Don at ang lahat ng mahahalagang pag-aari nito dahil alam niyang matagal na panahon na pinahahalagahan ng Don ang mga lupain nito. Subalit ang pakaisipin na maraming mawawalan ng hanap buhay sa paghihiganti niya ay nagiging dahilan ng pagsikip ng dibdib niya. Mr. Aquino, I want you to meet
Nathan Sandoval. Siya ang dating kanang kamay ni Papa sa pamamalakad nitong asyenda. Formal na pagpapakilala ni Reyna kay Froilan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Froilan sa buong kabahayan mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Galit ang tinig nito habang tinatawag ang pangalan niya. Naramdaman na naman ni Reyna ang biglaang pagsipa ng kaba sa dibdib niya. Ano na naman kaya ang nagawa niyang pagkakamali? Hindi pa man niya ito nakikita ay nararamdaman niya ang galit nito. Ano na naman kaya ang kinagagalit ng lalaki? Magalang na nagpaalam si Reyna sa kanyang yaya upang puntahan ang tila tigreng lalaki. Hindi na niya hinihintay na makasagot ang may edad na babae. Bagkus ay kaagad siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Froilan. Iha! Tawag ng yaya Dolores niya ngunit hindi na niya ito nilingon. Sa halip ay nagtutuloy-tuloy na siya sa ikalawang palapag. Hindi nalingid sa kaalaman ng mayordoma ang tungkol sa lalaki. Sapagkwat na ikwento na rito ng mga kasambahay ang tungkol dito at kung paano nito tratuhin ang kanilang senyorita. Napailing na lamang ito. Awang-awa sa kinasapitan ng mag-ama. Kung sino pa ang mabait, ay iyon pa ang sinusubok ng Diyos. Tila bulkan na gustong magbuga ng apoy ang mga mata ni Froilan. Madilim ang mukha at maitim ang pagkakatitig nito sa kanya na lalong nagpatindig ng kaba sa takot sa dibdib niya. Sa pakiwari niya ay gusto na siya nitong lamunin ng buhay. At anong ibig sabihin nito, Reyna? Sinusubukan mo ba talaga ang pasensya ko, ha? Sambulat nito, hinablot ni Froilan ang braso niya at ipinamukha sa kanya kung gaano karumi at kakalat ang silid. Dumagundong ang boses ni Froilan sa loob ng kwarto. Bakit hindi ka naglinis dito? Sapilitan siya ni Froilan hinila papasok sa banyo upang ipakita sa kanya ang duming naroon at basang sahig na ito rin naman ang may kagagawan. At anong Katulad noong una, napatitig ito sa kanya sa kalagitnaan ng pangungusap. Shit! Lihim na napamura si Froilan. Nang paglingon nito ay saktong nagtama ang kanilang mga mata. Nakayuko ito habang nakatingala naman nito ang babae. Tila naulit ang ganoong eksena sa pagitan nilang dalawa. Their lips are almost touching but not kissing. That certainly makes him feel so enraged for the fact that he felt the rapid arousal of his masculinity inside his pants. He can smell her sweet feminine scent. Naaakit na rin itong hawakan at haplusin ang maganda at maamong hugis ng pusong mukha ng dalaga. He almost left the real world because of that. Nanunuot iyon sa ilong ni Froilan at tila gusto nitong pumikit at samyuin ang halimuyak niyon. Kanina sa kotse ay sobra-sobra ang pagtitimpi ang ginawa nito para huwag kuyumusin ang halik at parusahan ang mga labi ng dalaga. Ngunit tulad pa rin ng dati, sinaway ni Froilan ang sarili sa kadalhilanang hindi ito maaaring makaramdam ng ganoon para sa babae. Marahas ni Froilan binitawan ng braso niya. Tila ito mapapaso sa simple at sinasadyang pagdidikit ng kanilang mga balat. And damn, because he was affected by that. Ano bang nangyayari sa kanya? This can't be. Hindi pwede niyang itolerate ang ganitong nararamdaman sa babae. Gustong pumatak ng mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Pero ayaw niya na muli iyon makita ng lalaki. After all, this bachelor doesn't care about her.
bakit nga naman ito magkakaroon ng care sa kanya? Sino ba siya sa akala niya para isipin ito? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.